Ningpo. Magandang araw sa inyong lahat. Majin recap nga pala. Matatanda ang napalaban ng husto ang ating mga bida sa napakalakas na si Rocco Rota. Ganun pa man, nagawa nila itong matalo matapos ang combined strategy at execution skills na ipinamalas ni Gabimaru at si Jiri. Matapos ito ay napunta ang eksena kina Asa at Chobi na nakita ang dalawang nilalang na nagmamatamisan. Bago natin ituloy ang recap ay huwag mo sanang limutang mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel. Naakit si Tomo sa kanyang nasaksihan habang tumayo na ang isa at nagtanong kung ano ang ginagawa ng mga taong yun sa kanilang lugar. Nakaramdam si Asa Chobi ng kilabot kaya naghanda na siya sa napipintong bakbakan. Mula sa chicks ay naging lalaki ang isa subalit naputol ang tensyon nang lumipat na ang eksena kila Gabimaru. Habang nag-aanalisa ang bida ay makikita ang isang karakter na nagtatago sa isang dako. Naramdaman ito ng bida kaya napatakbo ito na agad naman hinabol ni Gabimaru. Laking gulat niya nang makita ang isang bata na sa isang kisap mata pa ay isang nilalang ang umatake sa kanya. Habang gulat ang iba sa uri ng nilalang ay agad nang hinabol ni Gabimaru ang bata at sinipa ang taong puno na umatake sa kanya. Sinundan siya ni Sagiri kaya naiwan sina Yuzuriha na agad inalis ang salamin ni Senta para hindi makita ang kanyang sexy technique. Samantala, matapos ang habulan ng dalawa ay tuluyang naabutan ng bida ang bata. At siyang makakuha ng info kaya hinawakan ang kamay ng bata na nagresulta sa pagbalibag nito sa kanya. Nagtaka si Gabimaru sa lakas nito gayong bata lamang siya. Dumating si Sagiri na sinimulan ang negosasyon sa bata na napatigil sa pagtakbo. Nagakala si Sagiri na ayos na ang lahat nang bigla itong magbitaw ng isang atake na mabilis namang sinangga ni Gabimaru. Ganun pa man, lumusot ang atake at nagawa nitong mapinsala ang bida. Makikita ang aura na balot ang kamao ng bata na maihahalin tulad natin sa advanced armament ng One Piece. Hindi naman ito nagawang mapabagsak si Gabimaru na ipinahayag ang pagkasabik na makita ang asawa. Dahil dyan hindi siya naawa sa bata kaya binitin niya ito sa puno. Habang sinusubukan nitong makawala ay nagbigay ng death stare ang bida na sabik makakuha ng info kaya dahil sa takot ay napaiyak na lang ang bata. Sa huling pinakawalan ito ng bida at pinakalma naman ni Sagiri na likas ang maternal skills. Matapos ito, nagtungo naman sila sa lokasyon nila Senta na natalo na ang taong puno. Subalit buhay pa rin ito at nagmungkahi na ibalik ang bata sa kanya kapalit ng impormasyon sa elixir at ang pagdala sa kanila sa ancient ruins. Kaya lumalabas lamang na magkakilala ang bata at ang taong puno. Tumanggi si Yuzuriha sa una subalit nang marinig ang bathtub ay agad na silang lumakad dahil nalimutan nitong magtawas. Pagkarating nila, nagtataka ang lahat sapagkat mistulang ghost town ang lugar. Nagulat pa sila nang marinig sa puno na 1,000 taon na ang tanda nito. Pagkapasok nila sa tahanan ng taong puno ay on the way na ang bida na manguha ng info, nang putulin naman ito ni Yuzuriha na amuyan na. Agad itong lumublob sa bathtub habang kita ang inis sa bida na inalok pa nitong samahan siya. Umaktong monitor muna si Sagiri subalit hindi niya maitago ang pagod sa labanan. Matapos ito ay nagtipon na ang lahat para sa kanilang hapunan. Ganun pa man, hindi kumain si Gabimaru na walang tiwala sa taong puno. Mula rito ay nagumpisang magkwento ang taong puno ng kumpirmahin ang katotohanan sa Elixir of Life na tinawag niya bilang Tan. Agad tinanong ni Gabimaru ang lokasyon nito na ipinakita naman ng puno. Pinaliwanag niya na nahahati ang isla sa 3 bahagi. Una ay ang Aishu, ikalawa ay ang Hojo at ang huli ay ang Hori na matatagpuan sa pusod ng isla na kung saan ay naroon din ang Elixir. Nagulat sina Yuzuriha habang nabuhayan naman ang bida na excited makita si Yoi. Para makasiguro tinanong ito ni Gabimaru kung nakita niya na mismo ang elixir, nang banggitin nito ang tungkol sa mga Tensen. Sinabi nito na sa pagkakataong makita nila ang Tensen ay tiyak na mawawala ang kanilang duda. Habang nagpapaliwanag ang taong puno ay pinakita ang eksena kila Asa at Chobi na naputulang nilalang na isa pala sa mga Tensen. Laking gulat nila nang mag-regenerate ito habang sinasabi ng puno na ang mga Tensen ay mga immortal at napakadelikadong nilalang na pinapaslang ang sino mang mortal na tumuntong sa isla. Dahil sa parang pananakot ito ay tinutukan ng 2 ninja ang puno sabay tanong ng bida kung sino ba raw talaga ang mga Tensen. Dito natin napag-alaman na ang Tensen ay waring mga Diyos ng isla na kung saan ginagawa nilang bulaklak ang taong napaslang at ang katas ng mga ito ang siyang ginagawa nilang elixir. Nagpatunay pa ang taong puno nang ipakita ang regenerative ability na pareho sa mga Tensen. At para tapusin ang usapan ay pinakilala ng taong puno ang sarili bilang Hoko at ang bata na si Mei. Pagkatapos nito sinamahan ni Sagiri si Gabimaru sa bathtub nang di sinasadyang bumungad si Mei na naliligo din pala. Habang muling naiyak ang bata ay walang pake ang bida na agad nang naghubad. Hindi ito kinaya ni Sagiri kaya nag-focus na lang siyang maging ina kay Mei na kulang sa aruga ng isang ina.
Habang ipinagtataka ni Gabimaro kung bakit kailangan pa ang mga sabon, ay binigyan siya ni Sagiri ng panghilod, na sinabing mag-relax man lang siya kahit konti sa buhay. Mga salitang nagdala sa kanya sa parehong eksena kasama si Yoy. Naiinis ang bida na nagwikang ayaw niyang maligo pagkat nawawala raw ang mga battle experience niya kasama ng libag. Di ito nagustuhan ni Yoy kaya binuhusan ng tubig ang bida at sinabing, ibig mong sabihin hinihigop ko ang lakas mo. Mula rito ay nagbigay paalala si Yoy na magpahinga si Gabimaro sa pag-aalalang baka mawala ito sa kondisyon bago ang misyon. Sinabi niya na magkasama sila sa laban kung saan siya ay strategist at ang bida ang general. Kung intalman sa isip ang paalalang yun ay di pa rin napilit ni Yoy na lumoblob ang bida sa bathtub. Matapos ito, nagbigay paalala din ang bida na huwag umanong itago ni Yoy ang peklat sa mukha sapagkat hindi naman niya ito ikinahihiya. Nagresulta ito sa pagiyak ni Yoy na tears of joy pala dahil sa kasiyahan. Balik sa kasalukuyan, binanggit ni Gabimaro ang parehong salita kay May na may peklat sa likod at sinabing hindi kahihiyan ang peklat sapagkat may kilala siyang tao na napakaganda kahit pa may peklat ito sa mukha. Hindi maarok ni Sagiri ang lalim at nagresulta naman ito para mapalapit ang loob ni May sa bida. Kinabukasan, makikita naman sina Tenza na naglilibot sa gubat ng bulatin sila ng isang diyosa na bumagsak galing sa kalangitan. Nagpalitan nyo ito bilang lalaki, kumpirmasyon na isang Tensen na nagresulta sa pagtakbo ng dalawa na lubos ang takot. Ganun pa man, sobrang bilis nito na agad inatake si Tenza na tumalsik sa puno. Sunod niyang inatake si Nurugay ngunit nakaiwas ito at sa puntong aatake na muli ang Tensen ay dito na nahiwa ni Tenza ang nilalang. Subalit nag-regenerate agad ito kaya sa sunod na pag-atake ay binuhos na ni Tenza ang lahat sa pag-asang sila ay makatakas. Ngunit habang hingal na sila sa pagtakbo ay sumulpat na naman ang Tensen. Walang ano-ano natagpas ang leeg nito ng katanang itinapon pala ni Shion. Nagpatuloy sila sa pagtakbo habang sinabi ni Tenza kay Nurugay na yun ay ang kanyang master. Makalipas ang ilang sandali ay humimpil muna ang grupo kung saan nakatanggap ng sermon si Tenza galing kay Shion. Pinuna nito ang mahina niyang pag-atake gamit ang katana ngunit nagpahayag ito ng pasasalamat na makitang ligtas ang baldog niyang estudyante. Nagtanong si Tenza kung bakit mag-isa lang ang master kung saan ipinakita sa flashback na matapos paslangin ang malanding kandidato ay naghanap si Shion ng daan pa uwi subalit wala siyang nakita. Sa halip na tagpuan niya ang isang lokasyon na may kakaibang presensya kaya napagdesisyonan niya na hanapin ang iba para makasiguro. Agad nagmungkahi si Tenza na tunguhin ang lugar ngunit nagulat ito nang tutukan ng master si Nurugay ng katana. Mula rito ay ipinaliwanag ni Shion ang mga paglabag sa rules at sa kanilang plan kay Tenza. Di nito maunawaan ang pagprotekta sa kandidato na isang kriminal, gayong dapat pinaslang niya na ito dahil sa irregularidad sa isla. Ganun pa man, binanggit ni Tenza ang parehong potential na nakita ng master sa kanya na nagresulta naman para pagbigyan siya nito. Matapos ito, nagplano na sila nang muling lumitaw ang Tensen sa likuran nila Tenza. Mabilis dinakno ni Shion ang dalawa subalit na pinsala ng Tensen ang kanyang leeg. Pinaulan na ni Tenza ng slash ang Tensen ngunit di niya man lang ito natamaan na nagbitaw ng malakas na counter na nagpaluhod sa kanya. Malubha ang naging pinsala na nagdala sa kanya sa nakaraan. Makikita ang batang Tenza na sinasanay ni Shion subalit lagi siyang bumabagsak na dahilan para siya ay mainis. Mula rito, sinabi ng master na darating ang araw na makakatagpo siya ng taong gustong protektahan kung saan ay makakatulong ang kasanayan sa katana. Kinalintulad ni Shion ang binata sa Cherry Blossom na balang araw ay mamumukadkad ang natatagong potensyal. Subalit naalala ni Tenza ang mapait na nakaraan na isang dukha kaya hindi siya naniniwalang siya ay may potensyal. Sinabi niya na aalis na siya sa paaralan bagay na papayagan lang ni Shion sa sandaling matamaan siya nito. Walang balak sumunod sa kondisyon si Tenza na makasalubong naman nito si Ishen na dinala siya sa libingan. Dito nagkwento si Ishen tungkol sa unang estudyante ni Shion na matapos umalis sa paaralan ay naging kriminal at nagkataong si Shion mismo ang naatasan para paslangin ito. Sinabi ni Ishen na mula noon ay naging seryoso sa pagtuturo si Shion para mas matulungan pa ang sinumang may potensyal. Nagresulta ito para muling magsanay si Tenza na hindi na umalis pa sa paaralan. Balik sa kasalukuyan naramdaman ni Tenza ang malagim na wakas kaya ibinuhos niya na ang lahat ng lakas subalit muli siyang tinamaan ng Tensen. Sinubukan sanang sumaklolo ni Shion subalit pinaabot ni Tenza na tumakbo na lang ito dahil mauubos lang sila ng kalaban. Habang bitbit ni Shion ang umiiyak na si Nurugay ay patuloy naglulunsad ng huling alab ng pag-atake si Tenza para makalayo ang dalawa. Sa huli napas lang si Tenza ngunit tagumpay namang nakatakas sina Shion na sinumpang pagbabayarin ang Tensen kahit anong mangyari. Kinagabihan, sa grupo nila Gabimaro ay kasalukuyan nilang pinag-aaralan ang lugar subalit di kinakaya ni Senta ang dami ng impormasyon.
Kaya naman matapos makatulog ang lahat ay di na nagaksaya ng panahon ang bida at tinungo mag-isa ang Horii. Matapos ang mahabang takbuhan natagpuan ng bida ang malaking pintuan na sinubak niyang buksan. Nang maramdaman niya ang kakaibang presensya na galing pala sa Tenzin na pumislang kay Tenza. Pinapaalis nito si Gabimaru dahil mukhang pagod na sa laban ngunit nagusisa ang bida sa elixir na hindi nito nagustuhan. Mula rito ay agad silang nagsalpukan at habang nagtataka ang Tenzin sa nabaling kamay ay agad itong sinipa ng bida. Mabilis itong nag-regenerate at inatake ang bida na hindi makapaniwala sa lakas ng Tenzin gayong isa itong babae. Dahil dito ginamit na ni Gabimaru ang kanyang fire technique na sumunog sa Tenzin. Subalit sa pag-aakalang natalo na ito ay nagulat siya ng malakas na suntok na galing sa Tenzin at sinundan pa ng malakas na sipa. Naging lalaki muli ang Tenzin at nilagay naman ng bida ang kanyang mask at muli silang nagsagupa. Nagpalitan sila ng atake hanggang makatama ang Tenzin ngunit kasabay nito ay pinutol ng bida ang kanyang kamay. Muling nagtanong si Gabimaru tungkol sa elixir pero tahimik ang Tenzin kaya inatake niya ito ulit. Sa pagkakataong ito gumamit ang Tenzin ng atake na balot ng aura na kung tawagin ay Tao. Naiwasan ito ni Gabimaru na nag-iisip ngayon kung paano matatalo ang Tenzin nang di sinasadyang mapatamaan niya ang tiyan nito ng sipa na balot ng Tao. Napinsala nito ang Tenzin na ngayon ay nagbalik sa babaeng niyang katawan. Dahil dito nag-all out na ang Tenzin nang balutan ng Tao ang kamao sabay gamit pa ng observation. Tinamaan sa solar plexus ang bida at habang nakaluhod ay pinaulanan ng Tenzin ng atake na lumilipad sa hangin na pumipinsala sa loob ng tamaan nito. Habang babagsak na si Gabimaru ay sumagi sa isip si Yui kaya na-activate niya ang Hollow Mode. Sinalubong niya ang mga atake ng Tenzin at nang makalapit ay nakipagsabayan na may planong i-push sa limit ang healing powers nito. Sobrang tindi ng pagsasagupa subalit sa suntok na ito ay ang bida ang naging last man standing. Huling nagtanong ang bida sa elixir ngunit tumawa lang ang Tenzin habang nagiging bulaklak. Mula dito ay tumambad kay Gabimaru ang kakaibang halimaw na ngayon pa lang niya nakita. Kinuryente siya nito pero agad siyang bumangon na kahit hingal ay naglunsad ng sipa ngunit nasangga ng halimaw. Nagresulta ito upang muling tamaan siya ng kuryente at nang gagamit sana ng fire technique ay di nakayapan ng katawan kaya sinalo niya ang matinding mga pag-atake ng halimaw. Muling sumagi si Yui sa kanyang isip ngunit alam ng bida na panaginip lang iyon na ngayon ay pinipiga ng halimaw. Nagawa pa ni Gabimaru na ilunsad ang huling alab na atake pero nasunog lang nito ang kamay ng halimaw. Habang nakikita na ng bida ang anino ng kamatayan ay dumating na si Mei na iniligtas naman siya. Kinabukasan makikita naman si Senta na humingi ng tawad kay Sagiri dahil sa kapabayaan. Samantala, dahil wala si Mei ay naisip ni Hoko na sinundan nito si Gabimaru kaya mula dito ay tinungo ng grupo ang daan patungo sa Horii. Muling nagkwento si Hoko tungkol sa Tenzin na kung saan napag-alaman natin na mula sa isa ay nag-split ito sa 7 na may kanya-kanyang layunin. Ganun pa man nagkakaisa ito sa pagbabantay sa isla. Napatanong naman si Yuzuriha kung isang dahon pa lang si Hoko sa kabataan subalit taliwas dito ay sinabi ni Hoko na anyong tao rin siya dati. Sinabi niya na 1,000 taon ang lumipas ay masaya silang namumuhay subalit nag-umpisang maging puno ang mga tao na dahilan para maging ruins ang lugar. Bago tuluyang maging puno pumupunta ang mga ito sa Horii bilang resting place at sa paniniwalang ang Tenzin ang humuhusga kung aling kaluluwa ang tatanggapin. Lumipat ang eksena sa mga Tenzin na kasalukuyang nag-uusap nang maputol ang kanilang kasiyahan sa pagdating ng pinuno na si Reien. Pinaliwanag nito ang delikadesa ng mga taong nakarating sa isla habang sinisi naman ni Jufa si Zuji na natalo umano ng isang tao lamang. Ikinagalit ng pinuno ang pag-atake ni Jufa kay Zujin at sinabing siya lang ang may karapatan sa ganong bagay. Tinanong nito si Jufa tungkol kila Toma na sinabi namang hinulog niya na ang mga ito sa bangin at bulaklak na. Isang maling akala dahil nakabalik ng muli ang magkapatid galing sa pagkahulog. Muling nagpaalala si Rhea na maghanda dahil malalakas umano ang mga taong nakarating sa isla. Mula dito ay nag-inom sila ng na nagbalik naman sa batang anyo ni Zujin matapos maging matanda dahil sa laban sa bida. Samantala, makikita naman si Gabimaru na napadpad sa kung saan na napagtanto na hindi mga Diyos ang Tenzin kundi mga halimaw. Iniisip niya na maraming paraan para paslangin iyon nang abutan naman siya nila Gantechutay. Nag-umpisa silang magsagupa sa kanilang mga isipan ngunit agad na itong pinutol ni Fuchi na prioridad makakuha ng info. Naiisip ni Gabimaru na talo siya sa dalawa kaya naman inalok niya ito sa isang alyansa. Nagtataka si Fuchi kung bakit gusto niyang makipag-alyansa ngunit nawala ito matapos ikwento ng bida ang tungkol sa naging laban niya sa Tenzin. Nang marinig ito ay ginanahan si Gantechutay na balak paslangin ang mga Tenzin upang maging isang legend na kikintal sa kasaysayan.
Sa kabilang banda excited naman si Fuchi na pag-aralan ang mga katawan nito dahil sa kakaibang regenerative abilities. Mula dito ay nabuo ang alyansa kasabay ng paggising ni Mei. Nagtaka ang bida dahil dalaga na ito at nakakapagsalita ngunit mas nasabik siyang makakuha ng info kaya humingi siya ng paumanhin. Samantala, habang tinutungo nila Hoko ang Hore ay nagkaroon ng bright idea si Senta. Sinabi nito na hindi totoo ang tungkol sa Shinsenkyo sa halip ito ay isang man-made religion lamang. Sinabi niya na ang pagsasama ng iba't ibang relihiyon at ang pangalan ng mga Tensen ay mismatch at hindi umaayon sa anumang sekta. Habang nagugulat si Yuzuriha ay nagpatuloy magpaliwanag si Senta na sinabing merong founder ang isla at kailangan lang nilang ipunan ang mga impormasyon para tuluyang makaalis dito. Balik kina Gabimaro, tinanong ng bida si Mei kung may alam itong paraan kung paano matatalo ang mga Tensen. Sinabi nito ang tungkol sa tao subalit hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag ng maayos. Nagresulta para hindi ito makuha nila Gabimaro. Mula rito ay nagpaliwanag si Hoko na ang tao ay ang enerhiya na lumalabas sa mga buhay na nilalang. Dagdag pa niya na para mahawakan ito ay kailangan umanong kumonekta sa mundo. Hindi ito makuha ni Yuzuriha na gustong makakita ng hot teacher. Sa ibang dako ipinakita si Shiyu na inatake ni Nuruge ngunit basic lamang ito sa kanya. Sinabi nito na hindi siya magiging guro para kay Nuruge na iniisip na hindi niya na gustong mawalan pa ng estudyante dahil sa kahinaan. Subalit nagpumilit pa rin ang bata na gustong maging malakas para hindi na makita pa ang sino man na mapaslang dahil sa pagiging mahina. Mula dito ay ipinaliwanag ni Shiyu ng tungkol sa Tao, isang estado sa gitna ng pagiging kalmado at galit. Ganun pa man, masyado itong advance kaya sinimulan munang ituro ni Shiyu kung paano humawak ng katana. Lumitaw ang isang halimaw ngunit madali itong napaslang ni Shiyu na kayang maramdaman ang mga presensya gamit ang Tao. Dumating ang iba pa at sinamantala ito ng dalawa para magpalakas. Makikita ang parehong eksena kila Gabimaro na napukaw ang atensyon dahil sa presensya ng maskman sa likod ng mga halimaw. Samantala, napag-alaman ni Chobi na ang tiyan ang kahinaan ng mga Tensen na nagpawaw naman kay Toma. Nagutom si Boy Brasco kaya kakain sana ng laman ngunit dumating ang isang hermit. Ipinadala ito ng mga Tensen upang kumpirmahin kung bulaklak na ang dalawa. At nang sabihin nito na siya ay isa sa kanang kamay ng mga Tensen ay nag-init na si Chobi. Mabilis nagsagupa ang dalawa at nang maputol ni Chobi ang kamay ng hermit ay napahanga ito sa kanyang lakas. Harapang sinabi ni Boy Brasco na ipapaubo nito sa hermit ang mga impormasyon at bilang sagot sa hamon ay tinawag nito ang mga halimaw. Pinasak ito ni Toma na binigyang oras ang kapatid na ngayon ay sinasagupa ang hermit. Ganun pa man, dahado si Chobi dahil sa taon ng hermit kaya bumagsak ito sa critical hit na tumama sa kanyang ulo. Dito muna nagtatapos ang ating recap, sana nagustuhan nyo like ang share mo na yan. Hanggang sa muli, ingat!